Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito nga ulit kami sa dulo ng Vermosa Boulevard. Yan yung dulo ng Vermosa Boulevard. At kasama ko ngayon si Kuya Jun. At nag-i-spin muna kami dito. So anyway, for this video naman po, so ito yung magiging updated bike check dito sa aking ito yung yung budget ko na Aerobar Rigid MTB na tactical, no. Kasi yung kompletong bike check ko dati, siguro mag-isang taon na, no. Siguro kung hindi September, October. Ngayon kasi is September. Kuya John, September 11 na, no? Oh. Ano pala, anniversary na pala ng 9/11, no? Di ba yung 9/11 sa New York? Anniversary na pala ngayon, no? Yun nga, kasi nga marami na rin pinagbago dito. At ito na rin kasi yung gagamitin ko pag matutuloy na ako sa Baguio. Yan. At saka i-share ko lang sa inyo kasi dati nag-attempt siguro mga last week, nag-attempt kasi akong gawing 3x12 speed. Kaso nga lang may mga problems kaya bumalik ulit ito sa 11 speed na drivetrain, no? Pero ito naka 3x na. Yan, so i-check natin yung updated specs nito. Kaya mag-start na tayo. Yan guys, no, mag-start tayo dito sa XC Hardtail mountain bike frame ko. Ito pa rin yung Tactical TKO 3081C na pang 27.5 aluminum 6061. Then yung particular na size nito, size medium or size 17. Then straight or non-tapered yung head tube, full internal cable routing, pang BSA threaded na bottom bracket shell, pang 27.2 mm diameter na seat post, quick release yung dropout. Then ang disc brake caliper mount naman yan is post mount. So sa mahigit isang taon ko paggamit ito, wala naman akong naging problema. Okay naman, matibay. Ang naging issue ko lang dito sa tactical na to yung yung post mount tabingi. Kuya John, tabingi ito kapag kasi ngayon kasi kaya naging straight yan, nilagyan ko ng parang palaman, wedge type. Parang yung alam mo yung washer pero wedge type. Kinikil ko kasi pag wala kasi yon, yung caliper nakaganon, tabingi. yun lang naman ang issue ng frame na to. Yan, hindi maganda yung post mount, hindi diretso. Yan, kailangan pa ng palaman na kikilin pa wedge type para lang kapag nilagyan yung caliper doon didiretso. yan yung i-review ko dito sa frame na to, no. Ano naman kasi to ito lang yata yung frame na under 4,000 pesos ang halaga. Siguro mga 3,900 o 3,800 pesos. Kaya okay na rin kahit na may issue dun sa post mount. Ang isa pang naging yung issue ko dito, itong butas na to, sobrang laki. Wala man lang kasi yung parang aluminum dito na magtatakip. Kasi pag umuulan yan, pag malakas ang ulan, tatalsik dyan, papasok dito. Pag pumasok dyan, mababasa yung bottom bracket. Kaya pag ko yun kapag pinatanggal ko yung bottom bracket, naglalaba, daming tubig Ang tubig naglalabasan dahil dito. Kaya ang ginawa ko dati, yan, kita nyo may palatandaan, no. Binaluto ko yan ng electrical tape. Binaluto ko yan para hindi makapasok yung tubig dito kasi yun yung haharang ngayon kasi nakita nyo wala, no, kasi nga dahil nga dun sa pinagpapalit na piyesa dito sa drivetrain Pero yan, ibabalik ko ulit yan, pabalutan ko ulit yan ng electrical tape kasi baka maabutan ng ulan ulit no. Ito namang yan, ito yung rigid part ko, no? Kasi dati Maxzone GT yan na universal size. Ano na to? Ragusa R300 na 27.5 na hindi suspension corrected, aluminum 6061. Lalagyan ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade nito. Syempre yung steerer tube na to is straight or non-tapered, quick release yung dropout. Disc brake caliper mount naman yan is post mount. Mga ilang linggo ko na rin itong ginagamit, okay naman, matibay. Marami na rin magandang feedback dito sa rigid part na to. At saka lang to siguro mga 800 grams. Tapos mga 790 yata pag putol na yung steerer tube, no. Yan, ito yung gap dito sa 2.2, no.
isang daliri para, tapos may ano pa 5 siguro mga 4 to 5 mm na clearance yan, kahit na isang daliri kahit na may nakalagay na daliri, kasi okay na rin sa akin yan. Kasi kapag natapos na yung mga long ride ko, yung mga target ko na long ride sa sa Cavite at saka Baguio, ibabalik ulit yung Tapalodo. Kasi pag maliit yung spasyo dito, hindi na po pwede yung Tapalodo ko dyan Ayan, dito naman sa cockpit ko, yun pa rin yung handlebar ko SCR Look na aluminum 6061, 580 mm ang lapad, straight na may coating back sweep. Yung grips ko yun pa rin, yung tie reach. Yan, dati itim to ngayon tatanggal na yung pintura, kakahawa kasi. Pero i-repaint ko rin yun ng all black. Yan. Ito naman kanyang ito pala, aking pala. Ito yung aking grips yung odi-odihan na pinutol yung dito nga kasi dapat dalawa yan kasi nga para dito yan, dito sa pwesto ng shifter at saka yung brake lever. Yung aero bars ko Lisada na carbon na S-bend. Yan sa may gitsa taon na paggamit. Yan dati itim to, ngayon namumuti na. Then yan, gumagalaw-galaw. Bala ko na rin patungan to ng rubber mat katulad sa MC ko. Mas okay pa yun napatungan ko na lang ng rubber mat kaysa dito. Ngayon kasi wala pa akong time, kaya sinatsaga ko muna to. Next naman, hindi ko na mention, stem. Yan yung stem ko, uno na aluminum na 130 mm ang haba, negative 7 na lang to. Negative 7 degree yung angle. Yan, nakita nyo na may volcano headset cap, dahil nga sa umikli na kasi itong gamit kong fork mas maigli kasi ito ng 15 mm kaysa dun sa Maxon GT ko dati na universal size kaya ito nasa 15 mm yung rise nito. Yan, para hindi magbago kasi yung preferred ko na aero position na hindi masyadong bumaba. Yung headset nito Sagbit Evo 2 na seal bearings. Yan, nakita nyo, natakpan lang. Yan, kaya di makita yung seat clamp ko naman, ito yung Maxon na aluminum na quick release type, 31.8 mm ang diameter. Yung seat post ko, ito pa rin, FMF XTR na aluminum 6061, 27.2 mm ang taba, 450 mm ang haba na set back na may single ball clamping system. Yung saddle ko, ito pa rin, Velo Plus. Yan, ito na yung status ngayon feeling ko malapit, ano pa rin, flexible pa rin, kasi yung ibang nababudget ko na ganito yung saddle, lumulutong to sa bagay. Ito kasi pinapasok ko to sa loob ng bahay, kaya siguro kaya tumatagal to Yan, nawawala na yung pula, kakagamit lang kasi yan. Yun nga, malambot and flexible. Okay naman yung neto, yung comfort nito. Tapos steel railings, pero plan ko na rin itong palitan ng mas magana saddle na carbon railings. Yan, siguro before na mag-Baguio red ako, pag magkaroon ako ng budget next naman, ito yung pinakamalaking changes sa setup ng MTB ko, yung drivetrain. Although na 3x11 speed last year, pero may mga iba na yung parts meron dyan mga temporary lang itong shifters ko, magkaiba kasi yung front at saka rear. Diba dati nung September last year o October last year, micro new, hindi kasi talaga maganda yung ng micro new kaya ngayon ito galing kay Papa Eric Motobike to Shimano Alivio M3100 pagkaalam ko na 3x, yan, tatlo 3x. Yan, shoutout kay Papa Eric dahil para dito sa shifter na galing sa kanya ayan, ito Shimano SLX to na M7000, binalik ko muna na pang 11 speed kasi nga hindi gumana yung pinaplano kong 3x12 speed na M6100. Dati nung kasi nung last week M6100 to, kaya binalik ko ulit yung SLX. Next naman yung crankset ko. Yan nga, ito pa rin yung iXF Janko na Halotech, 170mm ang crank arm, 104 BCD, tawag doon 104 BCD sa dalawang chain rings, then 64 BCD para sa grand ring. Yung mga chain rings lahat to Shimano SJX. Itong dalawang to, ito galing kay Lester to hindi niya kinabit yung yung 2060. Ito kasi itong granny na to 2080.
Yan, 28, 36, 48. So kapag nagbagyo ako, kapag nagbiyahe ako ng Baguio kasi yung kasi papuntang Baguio, pinakamarami pa rin patag eh. Yung ahon kasi magsisimula na lang yan sa season Pangasinan eh. Kaya ito 48 sa mga patag syempre. Pag nasa season Pangasinan na ako, malapit na ako sa arko ng La Union ito. Itong 36. Kapag ano na, hanggang ano to provided na open yung Cannon Road, hanggang ano to hanggang Lionhead pwede. Pagkatapos ng Lionhead, pagkatapos kasi ng Lionhead, nandun na yung talagang matarik na matarik at ito na yung gagamitin ko na 28. Pero feeling ko gusto kong palitan to ng 26 na sa akin. Kasi parang nalalakihan ako sa 28 dahil nga maliit lang yung range ng sprockets ko eh. Ayan, yun yung gagawin ko pag natuloy ako sa Baguio, no. Itong front derailleur ko pala, Shimano Diore M610 na pang 3x, low clamp na bottom pull or bottom swing. Yung bottom bracket ito yung galing doon sa Povnogos ko. Na hindi ko pa nagagamit yung crack na Povnogos kasi nga dahil doon sa bolt na plastic na aluminum na napuputol daw. Ito yung yung RB clipless pedals. Ito yung Shimano RS500. Yan, matibay pa, no? Ilang taon na rin to. Dalawang taon na to, mahigit. Yan yung chain ko naman. Ito yung natira ito isa sa mga natira sa sa 12 speed, yung YBN 200 na 12 speed yan. Kaya kaya ito muna yung ginagamit ko kasi yung sprocket ko kasi pang 12 speed din. Yan, ito yung mga natira na 12 speed. Itong chain ko na 12 speed na YBN at saka itong ZTTO to na na 1134 12 speed to. Since na bumalik ako sa 11 speed, kaya hindi na nagagamit tong 34. Ito lang hanggang 31 lang. Ayan, kasi doon kasi sa MTB ko 11, 13, 15. Kaya pinalitan ko to ng RB kasi may 12 yan, may 12. Kasi nga since na na-mention ko na yan dati na since na nagpalit kasi ako ng Continental Contact Urban, yung sweet spot ko sa trektahan dati sa WTB na 4813 naging 4812 na. Yun nga, pag nag 4813 ako sa patag na ganyan yung gulong ko na Continental Contact Urban, masyadong magaan. Pag nag 4811 naman ako, sobrang bigat. Kaya doon ako nag-decide na mag-RB cassette ako. 12 speed sana, kaso nga lang hindi naging compatible. ito, di ba dati micro nyo to last year na bagong tayo, tapos nilagay ko ng Shimano SLX M7000. Yun yung tumagal. Then nagpalit ako saglit last week ng M6100. Kaso nga lang hindi naging compatible, kaya bumili na lang ako ng Shimano Diore M5120. Ito yung model na to. Ito yung ginamit ko dati sa Mountain Peak Everest ko dati na Aerobar Rigid MTB. Yan. Since nung ito na yung RD ko, 10 to 11 speed to nakatono to sa 11 speed. Tapos nagbalik ako sa 11 speed na shifter, kaya ayan, naka 3x na. Kasi nung naka 12 speed yan, hindi pwedeng 3x kasi pag ginawang 3x, sobrang low tong chain. At saka yun nga sa shifting, share ko na lang ng konti kasi nung naka lahat to 12 speed. Yung dati kasi F6100, nung last week kasi F6100 yan. Tapos yung RD ko M6100 din. Sala sa init, sala sa lamig. It's kapag pag tinono sa big ring, pag tinono yan sa big ring, pag nilagay sa small ring, nagkakaroon ng problema dito. Nagkakauntugan ito, tsaka yan. Yung sprocket tsaka yung RD pulley. Kapag tinono naman dito sa mga malalaking sprocket, tapos nakatono sa small ring dito sa 36, ang problema naman, pag nilipat naman dun sa big ring, dito naman nagkakaroon ng problema. Particularly, yung 13T, hindi lumilipat sa 12T. Yan. So nakailang mekaniko na ako at yun pa rin yung naging problema, kaya nasumuko na ako. Ito na lang ginamit ko. Balik na lang ako sa 3x11 speed kasi yan ang subok na no. So yun yung natutunan ko, no. Ang natutunan ko, ang pwede lang gawing pang 3x hanggang 11 speed lang. 12 speed hindi na, pang 1x lang talaga yun. Although na yung 12 speed, meron na ako na bike check kay Paulo Yamsuan, naging compatible sa kanya. Sana all compatible, kasi sa akin kasi sa kaso ko hindi talaga naging compatible
Maganda kasi na 12 speed dahil nga sa maraming choices ng ng gearing, lalo na kapag naka 3x. Dahil kasi nga pag nagbabiyahe kasi ako, ayoko nang gusto ko yung tuloy-tuloy, ayoko nang puro hinto. Kasi nga tina-time trial ko yung long ride ko Kaya as much as possible, marami akong selection ng gears para hindi kagad ako hindi ako hinto ng hinto sa biyahe. Ayan, so ito nga sa updated updated drivetrain portion ng aking MTB ng tactical ito nga gulong ko. Sa wheelset, ito yung gulong to, ito pa rin Continental Contact Urban na 27.5 by 2.2. Yan, maganda pa rin. Satisfied pa rin ako dito sa gulong na to. Abangan nyo na lang yung video ko na ikakabit ko yung bala ko kasing bumili nito ulit para doon sa M-Seat ko. Tapos time trial ko. Titignan ko ano yung mas mabilis, yung Speed King ba o itong Continental Contact Urban. Kasi yung Speed King, yun ang alam kong pinaka mabilis Kasi una-una, magaan, 400 grams lang mahigit, 450 yata sa 27.5. Ang drawback lang kasi nito, nasa 680 grams. Yan, mabigat lang kasi ito kasi wire-bit to. Pero feeling ko yung rolling resistance ito mas maganda. Yan. Ito namang aking rims, yan, wala na yung sticker Ano to Aerowick AR6. Ito pa rin yung rims ko. Aluminum double wall and 32 holes. Ang lapad nito 23-28 yung inner rim width. Yung smoke nipples ko ano pa rin to, tawag doon yung Ragusa. Gusto ko palitan to palitan to ng pillar spokes para gumaan to, para before na magbagyo ko. Pero kung wala akong budget, okay pa rin yan. Ito naman aking hubs, ito pa rin yung LCDNC pala na pang 13 speed to yan, pang 30 speed to na free hub body, 6 poles cassette type pa free hub cassette type yung free hub body. I-check natin yung tunog nito kapag naka free wheel. Yan guys, yan pa rin yung tunog ng LDCNC MTB hubs kapag naka free wheel. Yan, okay na. Yan, thank you kayo dyan lasa lang sa brake set. Ito pa rin pambansang brake set, Shimano MT200 na hydraulic brakes and dual piston. Ano nga lang, yan, sakit ng MT200, kinakalawang na yung levers, pero maganda pa rin yung performance niyan. Nakakalimutan ko lang kasing lihain. Gusto kasi itong lihain, lagyan ng suka para matanggal yung kalawang. Ayun, lasa lang sa rotors ko. Ito pa rin yung Sagbit Edison, buhay pa. Okay naman yung performance. 160mm ang diameter, harap tsaka likuran. Parehas na fixed type and bolt type disc brake rotors. Yan, so ilalagay ko na lang sa screen yung updated na timbang nito. Since na walang tapalodo to at naka RB cassette to, pagkaalam ko mga na lang to mga 12.1 or 12.2. Kasi 12.2 dahil nga sa binalik ko kasi binalik kasi sa 3x. Nung kasing tinimbang ko to na naka 2x12 speed 12.1. Pero alam ko 12.2 yata to. Pero mamaya kasi after ng video na to titimbangin ko, kaya ilalagay ko na lang sa screen yung kaya na timbang nito. Dahil yung total estimated cost kasi nung binidyo ko to naka SLX na kasi yung rear shifter tsaka yung rear derailleur at saka yun alam ko siguro sa mga last year na sa mga parang 32k pagkatanda ko. Siguro ngayon sa mga binago ko tatanggalin ko yung mga pinaglumaan ko. Parang parehas lang. Ganun pa rin siguro yung rate. Siguro kung itataas ko, siguro kung tumaas to, siguro mga lagpas lang ng mga 1k or 2k. Yan. So ito nga yung updated ko na tactical TKO 3081C Aero Rigid MTB ko na pang Baguio pang low ride ko sa Baguio pang time trial ko sa Baguio. Yan. So sana matuloy ako. Ang problema na lang kasi budget. Sana magkaroon ulit ako ng sponsor doon sa doon sa cameraman ko, saka sa para doon sa motorcycle escort ko. Siya kasi yung kukuha sa akin. Katulad ng ginawa ko dati sa Mount Manahulop nung mahal na araw. Kasi hindi na ako mag-i-stay doon sa Baguio dahil ang bala ko pagdating ko doon sa Baguio City, magbibihis lang ako, maglilinis, tapos uuwi na ako. Sasakay na ako sa bus nung pauwi.
pabalik dito sa Cavite dahil nga sa wala naman akong time, wala naman akong kamag-anak doon sa Baguio, di katulad sa La Union eh. Wala akong kilala doon eh. Tsaka dagdag gastos na naman. Kaya yun nga, ganun talaga pag limited ang budget. So yun nga na, maraming salamat sa inyong panonood, and don't forget na i-subscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung bell notification button para matoto rin notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo, and ride safe po sa inyo.